Hinirang ni Yahweh si Siro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ng mga hari. Ibubukas ni Yahweh ang mga pintong bayan para sa kanya, sinabi ni Yahweh kay Siro. Ibibigay ko sa iyo yaong nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumawag sa iyo. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita bagamat ako'y di mo pakilala. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag, ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito. Sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Ito ang tandaan, mga makasalanan, ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at libang sa akin ay wala ng iba. Makinig kayo sa akin, matitigas ang ulo, kayong hindi naniniwalang malapit na ang tagumpay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng bagay na nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan,
Mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila at sa buong karatig, pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Ano man ang bigat ng kanyang mga suliraning, bigyan niyo po siya ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Patnubayan niyo po siya at lagi niyo po siyang ingatan saan man siya pumaroon at pati ang kanyang mga kasama. Gabayan niyo po sila kung saan man sila pupunta, maging sa ibang bansa o pagbalik-balik Maynila at Ilocos. At ang kanyang ina na si Imelda Romualdez Marcos, Panginoon Yahweh, bigyan niyo po siya ng mahaba pang buhay upang masaksihan ng mahal naming ginang na si Imelda na ang paglilingkod ng kanyang anak na si Bongbong ay maging matagumpay. At ang kanyang kapatid na si Amy, si Irene, at ang kanilang mga anak. Patnubayan niyo po sila at lagi niyo po silang kalingain. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman na bumabalot sa katawan ng tao at naninira at nagpapahirap sa katawang lupa. At ilayo niyo po sila sa kapahamakan, sa pang-araw-araw na kanilang pamumuhay, maghari nawa ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maghari nawa, Ama, ang walang hanggang ninyong pag-ibig. At pag-aaruga sa mga taong nagbabalik loob at may mga malinis na kalooban. Sa mga makasalanan, kung hindi kayo magbabalik loob, kawawa kayo. Kayo na rin ang nagpahamak sa inyong espiritu at katawan lupa. Ang Ama ay laging naghihintay sa inyo upang kayo'y makabalik sa Kanya at linisin niya kayo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang banal na salita ang lahat ng inyong mga kasalanan. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong karunungan na ipinagkakaloob niyo sa akin. At sa mga kalakasan sa araw-araw na aking pamumuhay, naroroon ang inyong patnubay. Lagi niyo po akong pangunahan sa aking mga sinasabi.
Huwag masunod ang aking kalooban, kundi ang kalooban niyo lamang, Ama, ang masunod upang maging matagumpay ang lahat ng inyong mga panukala, sapagkat kayo ang nagtakda ng mga bagay na gawain ito. Gamitin niyo ang aking mga labi upang maipahayag ko ang mabuting balita ng kaligtasan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang maging matagumpay at maisaayos ng Ama ang kanyang kalooban. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng bidyong ito, itong ginagawa natin ay isang pagsamba sa Diyos. Saan man kayong panig dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Hangad ko ang inyong kaligtasan. Hangad ko ang kabutihan ng Diyos sa inyong puso, isip at kalooban. Nahuhugasan niya ang lahat ng inyong mga kasalanan. Tayo na at manalangin, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito
at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga
kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin. Patnubayan niyo nawa ako at maging matagumpay nawa ang gawain ito. Kayo ang nagtakda at nagbalita dito sa bayang Pilipinas. Gamitin niyo ang aking mga labi upang maipahayag ko po ang inyong karunungan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid, panahon na upang tayo ay kumilala at manambahan sa kanyang banal na pangalan. Kung kilala niyo si Hesukristo, ang kanyang Ama, ang ating Ama, ang siyang lumikha ng lahat ng bagay, langit, lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya ang lahat ng ito ay magbigay sulit tayo sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya lamang ang makapagliligtas ng lahat ng bagay na nilikha niya dito sa ibabaw ng lupa, ang tao, ang Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa tao upang manalig at sumamba sa kanyang banal na pangalan. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na Espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran at sasambahin magpakailanman. Siya kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Siya ang ating Panginoon na dapat nating bigyan ng halaga at pasalamatan. Kung hindi tayo mananalig sa Kanya, kawawa kayo. Kayo na rin ang nagpahamak sa inyong mga sarili. Sapagkat nagsalita na at nagbabala ang ating Ama sa inyong lahat, ngunit nagwalang bahala kayo. Makikita nyo at mahayag ang lahat ng bagay na ginawa nyo dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat hindi kayo nakinig at sumunod sa kanyang kalooban. Ang mabuting balita ng kaligtasan, ang sabi ng Ama, ang paghirang ko kay Siro. Si Yahweh ang manglilikha, ang Diyos-Diyosan at si Yahweh. Mga kapatid,
Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng kanyang banal na salita. Tayo na at makinig upang tayo matuto sa lahat ng ating maririnig sa kanyang lingkod. Gamitin niyo ang aking mga labi, Ama, ang aking bibig, upang sila'y hindi mapahamak. Hinirang ni Yahweh si Siro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ng mga hari. Ibubukas ni Yahweh ang mga pintong bayan para sa kanya, sinabi ni Yahweh kay Siro. Ibibigay ko sa iyo yaong nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumawag sa iyo. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita bagamat ako'y di mo kilala. Ako mismo ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok doon aking papatagin, at sa mga lungsod mga pintong tanso aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Tinawag nga kita upang tulungan si Pilipinas na lingkod ang bayang kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan bagamat di mo ako kilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang palayok ba ay makapagrereklamo sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng luwad sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumagawa sa kanya? Ganito ang sabi ng Diyos na si Yahweh, banal ng bayang Pilipinas. Wala kayong karapatan magsabi sa akin ng dapat kong gawin sa aking mga anak. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay parang masinsin patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. May anak bang makapagsasabi sa kanyang mga magulang na bakit ginawa ninyo akong ganito? Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga tao doon tumatahan, maging kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Ako ang tumawag kay Siro upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan, ang aking lungsod, ang bayang Pilipinas, ay muling itatayo niya, at kanyang palalayain ang aking bayan. Walang sino man bumayad o sumuhol sa kanya upang ito'y isakatuparan. Si Yahweh ang nagsabi nito. Ang Diyos ng bayang Pilipinas, ang tagapagligtas ng kanyang bayan ay mahiwagang hindi kayang unawain. Ngunit ang bayang Pilipinas ay iyong ililigtas, ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailanmay hindi mapapahiya. Ang sabi ni Yahweh sa bayang Pilipinas, mapapasayo ang kayamanan ng Ehipto, Ethiopia. Magiging alipin mo ang matatangkad ng lalaki ng Seba, sila'y magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukurang kanila at sasabihin, sumasa iyo ang Diyos, siya lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Lahat ng gumagawa ng Diyos-Diyosan ay hahamakin at mapapahiya.
Si Yahweh ang Diyos ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan, siya ang may sabing, akong si Yahweh lamang, ang Diyos at wala ng iba pa. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin kong hindi inililihim. Hindi ko pinahihirapan ang bayang Pilipinas sa paghanap sa akin. Sinasabi ko ang lahat ng katotohanan at inihahayag kung ano ang tama. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig, magsanggunihan kayo, sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap. Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na magliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago, at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sinabi ni Yahweh, hali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nangapapasan ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sasabihin nila, tanging na kay Yahweh ang kapangyarihan at pagtatagumpay, at mapapahiya sino man sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahing ng bansang Pilipinas ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Dumating na ang wakas ng mga Diyos-Diyosa ng Babylonia, sina Bel at Nebo na dating sinasamba ay kinakarga sa mga asno. Ngayon, pabigat sa likod ng mga pagal na hayop. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Pilipinas. Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako maitutulad? Mayroon bang makapapantay sa akin? Hindi nila maililigtas ang kanilang sarili, sila'y parang mga bihag na dinala sa malayo. Yan ang wakas ng mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo'y iligtas at laging kalingain. Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak. Umupa sila ng panday ginto at nagpagawa ng Diyos-Diyosang, pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. Pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at na hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makasasagot, ni hindi makakatulong sa panahon ng bagabag. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala ng iba. May tinawag na akong mandirigma sa silangan, sila ay darating na parang lawin at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsabi nito at tiyak na matutupad. Ito ang tandaan mga makasalanan, ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi ko ang bala ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Makinig kayo sa akin, matitigas ang ulo, kayong hindi naniniwala, malapit na ang tagumpay. Di na magtatagal, igagawad ko na ang pagtatagumpay, ang pagliligtas ko'y hindi mababalam.
Ililigtas ko ang mga Pilipino at mga Pilipino mga nasa ibang bansa at doon kong bibigyan ng karangalan ang bayang Pilipinas. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan. Pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat na makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ng ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 amen. At manalangin tayo ng 3 ama namin bago matulog at paggising na umaga. 4 na ama namin. Kailangan lagyan nyo ito ng sound upang kung kayo ay nananalangin ay marinig ng inyong kasambahay. Ang aking anak o ang aking kapatid ay nananalangin sa Diyos. Kumikilala siya sa Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang makapagliligtas sa atin. Sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa ng ating Ama upang tayo sumunod sa kanyang kalooban. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit. Sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, yan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan. Kakilala sa ating mother, father, sister, and brother. Upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik, liglig, umaapo pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama,
Mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. At sa lahat ng mga nakakita ng bidyong ito, maraming salamat sa inyo. Lagi niyong gawin sa araw-araw ang pakikinig ng kanyang banal na salita. Nakikita niyo ang ginagawa ko, nasasabihin niyo sa inyong sarili na paulit-ulit. Ang damahin niyo dito ay ang gawa ng ating Ama, ang kanyang banal na salita na kanyang ipinahayag. Ako sa aking sarili, ginagawa ko ito dahil hirap na ang bayang Pilipinas. Ang lahat ng mga naninirahan dito ay punong-puno ng hirap ng kalooban. Hirap sa biyaya sa araw-araw na kanilang pangangailangan sapagkat napakamahal ng bilihin. Hindi mo malaman ang mga negosyante na nagpapayaman na hindi man lang nila inisip ang kanilang mga mamamayan na naghihirap. Alam nyo, pagbaksak at paghatol ng Diyos dito sa bayang Pilipinas at sa buong sanlibutan, makikita ninyo kawawa kayo na mga nagpahirap dito sa bayang Pilipinas. Nasilaw na kayo ng inyong maling paniniwala. Magkamalamang kayo ng pera. Hindi nyo muna tingnan ang inyong mga sarili at yung mga nakikita nyong mga tao sa paligid ninyo. Mga negosyante na hangad ay magpayaman at magpahirap dito sa bayang Pilipinas. Hindi kayo magtatagumpay. Magtatagumpay nga kayo, ngunit panandalian lamang. Ngunit kung ikaw ay namumuhay ng parehas at may pagmamahal sa kapwa, makikita ninyo kung konti lang ang inyong tinutubo sa mga taong binibigyan nyo ng inyong mga bilihin, ay ito ay babalik ng ibayo ng 3 biyaya na ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Ngunit kung kayo ay nagpapatubo ng malaki at nanglalamang kayo sa kapwa, yan ay pasamantala lamang. Oo, makikita nyo mayaman kayo ngayon. Pero pagdating sa kabilang buhay, lahat ng ginawa nyo ay inyong pagsisisihan. Sapagkat hindi kayo namuhay ng parehas at hindi kayo naawa sa mga taong naghihirap at bumibili sa inyong paninda. Lahat ng inyong paninda, lahat ng bagay, gawin nyo sa tama
para pagdating sa kabilang buhay ay hindi kayo mahirapan. Ito ay babala ko sa inyo. Kung kayo'y patuloy na gagawa ng mga bagay na ginagawa ninyo, nasabi ko na sa inyong lahat, kawawa kayo. Ngunit sa mga taong ang hangarin ay tumulong sa kanyang kapwa, masaganang biyaya ang darating sa inyo pagdating sa kabilang buhay. Matatamo ninyo ang buhay na walang hanggang, na malaya kayong makapagparito doon sa kaharian ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Maraming salamat po sa kabutihan nyo sa akin, sa aking mga anak, at sa lahat ng mga bagay na ginawa nyo dito sa buong sanlibutan, Ama. Hindi nila namamasdan ang ganda ng kalikasan. Ang langit, lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita nila. At pati ang kanilang buhay. Akala nila ay parang nabuhay lang sila rito sa ibabaw ng lupa, para ba silang mga hayop na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit kung sila'y may pagkilala sa inyo, Ama, at naririnig nila ang tinig mo, tiyak na sila ay magtatamo ng masaganang buhay at buhay na walang hanggang, maging dito sa lupa o maging doon sa langit. Maraming salamat po, Ama, at sa lahat na nakakita ng bidyong ito, lagi niyong tandaan, ang gawaing ito ay banal. Ako'y nagpapahayag ng salita ng Diyos upang magbabala sa inyo, at para kayo makinig na mabuti, sapagkat bababa ang ating Ama dito sa ibabaw ng lupa upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga taong may malinis na kalooban, at sa mga taong walang pitak sa kalooban ng Diyos at walang pagkilala sa kanyang banal na pangalan. Magbalik loob na kayo. Ako'y nakikiusap at nakikiawa na nagmamakaawa sa inyo. Ito lang ang aking sasabihin sa inyo. Ang gawaing ito ay banal. Kaya makinig kayong mabuti upang kayo ay mapabuti. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay, at kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat po, Ama. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po, Ama, at magandang umaga naman sa inyong lahat ng mga nakakita ng bidyong ito. Naway iligtas niya kayo sa lahat sa pang-araw-araw na buhay, at sa lahat ng mga biyaya na inyong natatamo, siksik, liglig, umaapaw pa, upang hindi kayo magkulang sa inyong pangangailangan. Maraming salamat po. Amen.